Isang linggo na naman po ang nakalipas at alam natin sa isang linggo na to, hindi laging madali o hindi madali yung ating mga pinagdadaanan sa bawat buhay. Marami tayong hinahanap, marami tayong pangailangan. Ngunit alam natin, ang pangailangan yun hindi lamang sa ating pisikal, may pangailangan din po sa ating espiritual. Huwag po natin kaliligtaan na ang pangailangan natin sa pisikal ay ating isakripisyo dahil higit po na mahalaga ang kalagayan ng ating kaluluwa. Sa mundong ito, lagi kong pinapaalalahanan, lahat ng mga pisikal na nabubuhay, maglalaho, lilipas. Kaya napakalaga, lagi nating uunahin yung katayuan nung ating sarili na mananatili magpakailanman at yun po ang ating kaluluwa. Pagamat lahat po tayo ninanais natin ng kasaganaan, kaginhawaan. Sa mundong ito po, inihayag na ng Diyos at ng Panginoon Hesus noon pa man. Walang kapahingahan sa mundo ito. Saglit lang tayo magpahinga, maya-maya, andyan na naman ang mga trabaho nakalaan o naghihintay. Kapag tayo sa mundong ito, nagkaroon ng konting kasiyahan, konting kaginhawaan, maya-maya nandyan na naman, nakapila na naman ang ating ang mga gawain na naghihintay na naman. At ang ating mga pisikal na katawan, alam ko po na minsan nasasagad na sa limitasyon at para hindi natin kaya. Ngunit tandaan po natin, kaya po tayo lumalapit sa harapan ng ating Diyos dahil siya ang patuloy at may kakayahang magbigay ng kakayahan na higit pa sa limitasyon ng ating katawan. Lalong-lalo na po kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Kung tayo po ay sumusunod ayon sa kanyang kalooban, makikita po ninyo rito na minsan sa mga pagkakataon na parang ang katawan natin ay susuko na, pero makikita mo kung paano ka nakakapagtagumpay. Minsan, dumarating na lang yung panahon sa buhay mo, paano nangyari yun, na paano ko nalagpasan ang mga bagay na yun. Kung wala ang tulong ng Diyos, hindi po natin kakayanin yun. Dahil ang Diyos po natin, siya ang nagbibigay ng pagpapala. Siya ang pinagmumulan ng pagpapala. Siya ang nagmamay-ari ng pagpapala. Kung wala po siya, kung wala ang paggabay niya, kung wala sa atin ang Diyos, puro kadiliman lang po ang mananatili sa ating buhay. Bagamat hindi man yan kadiliman na pisikal, yung kadiliman sa buhay natin, na punong-puno ka ng mga suliranin, alalahanin sa buhay na hindi mo alam kung paano maulagpusan, ay hindi ka makaahon-ahon, hindi ka makaula-ulagpos sa lahat ng ito. Yun po yung tinatawag nating kadiliman sa ating buhay. Kung wala po ang tulong ng Diyos, kahit na tayo magpagal sa pagsisikap natin at anuman yung mga energy drink na yan na inumin mo o mga vitamins na yan na inumin mo, ngunit kung wala ang Diyos na magpapala, hindi po tayo magtatagumpay. Kahit gaano pa tayo magtrabaho, magsumikap, kahit na meron tayong tinatawag na anuman yung galing natin o yung talento natin na yan, kung wala po o hindi ipapahintulot ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa ating gagawin o pinaplano, hindi po yan mapangyayari. Gaano man kataas yung ating achievement sa buhay, gaano man kataas yung ating narating sa buhay, ngunit yung mga plano natin, kung hindi po natin yan ipagpapasa Diyos o hindi yan loloobin ng Diyos, hindi po yan magtatagumpay. Kaya kilalanin po natin sa bawat sandali na tayo na sa ating pagtatagumpay. Kaya even in the times of prosperity sa ating buhay, kilalanin natin ang Diyos na siya ang dahilan kung bakit tayo nakarating dyan sa tagumpay na yan. Wala pong tao na may kakayahang magyabang sa harapan ng Diyos. Hindi po ang galing ng tao, hindi dahil marunong ka, hindi dahil ikaw ay achiever sa edukasyon o
o ano man yung mga larangan mo na yan. Ano? Hindi ibig sabihin, yun ang narating mo, kakayahan mo, hindi ibig sabihin magtatagumpay ka. Dahil ang Diyos, siya po ang nagkakaloob ng lahat ng yan. Siya ang nagkakaloob ng kakayahan. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Siya ang nagkakaloob ng talino. Siya ang nagkakaloob ng lakas at buhay mo. Gaya nga ng sinasabi kahapon ni Pastor Grace sa Isaiah 54:16. Ano? Ano ba yung sinasabi niyo yun? Doon. Sino ba? Okay? Doon sa mga nagyayabang sa kanilang kalakasan, nagyayabang sa kanilang kapangyarihan, nagyayabang sa kanilang sandatahan, sino daw ang lumikha ng lahat ng yun? Isaiah 54:16. Ano sabi niya dito? Ang sabi po ng Diyos ng Panginoon, ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaapoy sa baga at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha sa mga mandirigma na gumagamit sa mga sandata upang pumatay. Minsan niisip natin na alam natin sa mundong ito, ang pagpatay ay isang masamang gawain. Ngunit totoo po yan, sa tao, laban sa tao, ang pagpatay po ay isang kasalanan. Ang pagpatay sa kapwa ay isang kasalanan. Bakit? Dahil wala kang karapatan itilin ang buhay ng iba. Ngunit, ang siyang lumikha ng lahat ng ito, may karapatan siya na sirain ang kanyang likha. Kaya anong gagawin? Sabi ng Diyos, siya ang lumikha ng sandata, siya ang lumikha ng mga mandirigma upang pumatay. Pero sabi ng Diyos, may gagamitin siya para parusahan o sirain yung kanyang mga nilikha. Bagamat dito sa ating mundo, lalong-lalo na pagdating sa human rights, napakasigasig ng mga tao, napakaalab ng mga tao pagdating sa human rights. Ipagtatanggol nila ang karapatang pantao kung kahit ano pa man ang nagawa ng mga yan. Pero sa harapan po ng Diyos, pinaparusahan po talaga niya ang mga taong lumalayo o sumasalungat sa Kanya, lumalapastangan sa Kanya. At may gagamitin siya. May gagamitin siya upang isakatuparan na yun. At sino ang gagamitin niya? Kung pupunta po tayo sa aklat ng Romans chapter 13, sino yung itinalaga ng Diyos kundi ang mga otoridad din sa ating lugar, mga pinuno. Kaya sinabi sa Roma chapter 13 na yung mga otoridad, pinuno, hari, emperador, kailangan natin silang sundin sapagkat ang Diyos din ang nagtalaga ng mga yan para ano? Para magparusa, para magpataw ng kaparusahan sa mga hindi sumusunod, sa mga masuwayin. Kaya nga meron tayong authority. Nung uso pa ang nung meron pa tayong tinatawag na death penalty, sila po yung authority na kumitil ng buhay. Yun po ay hindi kasalanan. Kita mo, meron talagang pumapatay na nakakatalaga doon na sila yung ginagamit para i-execute yung death penalty. Pero anong sabi ng Diyos? Siya rin ang lumikha sa kanila upang isakatuparan nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sa mga masuwayin, sa harapan ng Diyos, ang sabi niya, ibibigay kanya doon sa kaaway. Bagamat may mga tao maaaring gamitin ng dyablo, pero sino ba ang lumikha sa mga taong yun? Si dyablo, dati siyang anghel nung nilikha ng Diyos. Pero nung siya sumalungat o kumalaban sa Diyos, pinili niya, choice po niya na maging kaaway ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos si Diablo bilang isang masamang anghel. Nilikha po ng Diyos si Luciel, isang maningning na bituin doon sa langit,
Ngunit yung pagpili, ano ko, napakalaga, yung pagpili sa kanyang landas, choice po ni Diablo yun. Kaya tayo bilang mga tao, may choice din po tayo sa buhay. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya, para magamit para sa Kanya, para sumunod sa Kanya mga utos, para tayong pabuti. Nilikha tayo ng Diyos upang dalhin tayo sa mabuting kalagayan sa pangako niya, pero choice po natin na sumuway, choice po natin na lumayo sa Diyos, choice po natin na hanapin ang ating sariling kapahamakan. Kaya saan po tayo? No, saan niyo po gustong sumama? Piliin. Ang Diyos, bagamat meron tayong binigay sa atin na sariling pagpipili, sariling kalayaan na pumili para sa ating sariling pagdidesisyon, malaya tayong pumili, buhay o kamatayan, sabi niya. Pero ang laging suggestion, laging recommendation ng Diyos, eto, piliin mo ang buhay. Piliin mong sumunod sa Kanya. Piliin mo na manatili sa Kanyang salita dahil ito ay buhay. Yun po, yung lagi niyang sinasabi sa atin. Pero pinipili po ng tao na lumayo sa Kanya, hindi po siya pipilitin ng Diyos dahil hindi po tayo nilikha ng Diyos bilang mga robot. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng tinatawag na free will. Free will. Malayang pagpipili. Yan ang regalo sa atin ng Diyos na hindi niya lalagpasan yung sarili nating pagdesisyon. Kaya nga may choice tayo. Kung pipiliin ba nating hanapin ang katotohanan o pipiliin na nating manatili na lang kung ano ang sinasabi ng iba. Choice po natin yan. May choice po tayo na piliin magpalalim sa pananampalataya, magpalalim sa kaalaman sa salita ng Diyos. Choice po natin yan. Choice natin yan. At yung iba, choice din nila na magmalaki na lang, na sabihin sa sarili nila na hindi ko na kailangan yan. Choice nila para sabihin na alam na nila ang lahat ng bagay. Choice po rin na yan. Choice nila ang magmayabang. Choice nila. Pero, sabi ng Diyos, magpakumbaba ka rin at tuturuan ka pa ng Diyos. Pag lumalapit tayo sa Kanya, nagkakaroon tayo ng respeto sa Kanya, tuturuan pa tayo ng tuturuan ng Diyos upang masundan natin yung Kanyang gawin o yung ninanais niya para sa atin, para sa buhay na ganap at kasiyasiya. That is our choice. Yan po ay kalayaan natin sa pagpipili. Kaya nga hindi po natin pwedeng isumbat sa Diyos na bakit ka lumikha ng mga mandirigma? Bakit ka na pumapatay? Hindi ba sa harap ng tao, bawal ang pagpatay? Tama. Pero ang Diyos niya kasi may karapatan na dahil pag-may-ari niya lahat ng bagay. So hindi po yun kasamaan sa kanyang harapan. Yun po ay kanyang katwiran. Kaya nga po, sinasabi ko palagi, iba ang katwiran ng Diyos sa pananaw niya, sa kanyang point of view, iba rin yung matuwid sa point of view lang ng mga tao. Tingnan po ninyo ang nangyayari sa atin, yung issue ngayon. Sabi nila, lingkod sila ng Diyos. Pero kapag pinairal na kasi dito, yung ating sariling emosyon, sariling pag-iisip, yung, alam niyo yun, bagamat meron kang sariling naaawa ka, maawain ka, pero wala na sa katwiran. Ano? Ano nangyayari? Nagiging baluktot ang pag-iisip. Alam po ninyo yan sa kumakalat sa media ngayon. Na masasabihin na maawa tayo sa mga drug addict. Okay lang magbenta ng drugs. Yun na nagiging kaisipan. Kasi sasabihin nila, nakakaawa kasi yung pamilya nyo, pantawid gutom. Yun na ang naging kaisipan. Isipin naman natin, kung sa kabilang banda, paano nga naman yung mga naging biktima nila dahil sa paggamit at yung nagbenta? Ano? Yung paggamit, sabi nga, yung paggamit o pagbebenta ng droga na yan, na nakakasama, choice po ng tao yan. Pero yung mga naging biktima nila, hindi po nila choice yan eh. So same thing, makikita po natin dito, no? Iba ang katwiran ng Diyos, iba ang katwiran ng tao. Kaya nga ang pipiliin natin, laging recommendation, hanapin po natin yung katwiran po ng Diyos, hindi yung sa ating sariling katwiran. Pag sinabi ko pong sarili nating katwiran, katwirang pantao lang. Hallelujah. Dahil ang Diyos po, no? Siya rin ang
e-establish, nagtatatag sa bansa, sa isang bansa. At siya rin naman ang humawasak sa mga bansa na hindi niya kinalulugdan. May kapangyarihan siyang gawin din ang to. Kahit po yan, kahit sabihin niyan ay sarili niyang bayan na kanyang itinatag. Ito, yung alam natin ang Israel, ay tinatawag niya kanyang sariling bayan. Bagamat ang Israel na yan ay itinatag ng Diyos bilang isang nasyon. Pero sa tuwing ang mga Israelita po ay lumalayo o tumataliwas sa kalooban ng Diyos, siya rin mismo ang humawasak sa kanya, dumudurog sa kanyang bayan. Bakit? Hindi po kailanman mag-a-adjust ang katwiran ng Diyos para sa tao. Tandaan po natin, hindi kailangan ng Diyos ang mga tao. Ang tao po ang nangangailangan sa Diyos. Sa aklat po ng Deuteronomy 28:49-50, pag nilanilayan lang po natin saglit kung ano yung mga sumpa na ibinigay dito ng Diyos kapag sumusuway sila o hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos o yung utos ng Diyos. Ito po, bagamat in the Old Testament, sinabi sa mga Israelita, tandaan po natin, sino man sa mundo ito na sumusuway sa Kanya o wala sa Kanyang kalooban, effective pa rin po ito. Dahil ang salita po ng Diyos kailanman hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos mananatili hanggang sa magpakailanman. Ang standard ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, kailanman hindi mo kayang baliin. Mananatili yan at mananatili. Hanggang sa magkasalukuyang panahon. Hindi natin pwede sabihin, hindi, noon lang yun, noon in the past na yun, wala na siya ngayon. Hindi po. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sana po sa Deuteronomy 28, simulan natin. 49-50 muna. 49-50 ito, yung marami po yan, yung sumpa na yan, Pero, sige, pasahin na nga lang natin mula sa 15. Okay? Ito kasi, yung kapag hindi mo susundin yung mga utos ng Diyos, bagamat yung kautosan na yan binigay sa mga Israelita noon, pero sabi ng Panginoon Jesus, valid pa rin po yan hanggang ngayon. Yung kautosan na yan. Subalit, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Pakinggan po ninyo. Susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Imagine. Marami akong naririnig hanggang ngayon, mga magsasaka, hirap na hirap sila. Pag nagtanim, ang dami nilang gastos sa mga pataba, pero pag umani, kulang-kulang pa dahil bulubog pa sila sa utang. Ang nangyayari, nabibenta nila ang kanilang mga bukidin. Bakit? Masuwagin. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Makita mo doon sa mga makikita sa social media, yung mga imbakan ng mga palay, yung mga babuyan nila, anong nangyayari kapag binaha, wala, wasak lahat. O kaya naman may mga peste na darating, nakakain na lahat ng yun. Di ba? Ano pa? Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak. Mahinang ani. O di ba? Sumpa pa lang kayo mahinang ani. At kaunting alagang hayop. Tingnan mo. Sa mundong ito sa Pilipinas, sino ang nagmamay-ari ng mga maluluwang na bukirin, maluluwang na hasyenda, maluluwang na mga hayupan? Mga dayuhan. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kaya nga sinabi ko kanina, kahit anong pagsusumikap mo, kahit anong talas o talino o galing mo, talento, kung wala ang pagpapala ng Diyos, hindi ka magtatagumpay, bibiguin ka niya. Patatahan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y manipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Tandaan po natin, ang mga Israelita lang ba, sa kanila lang ba yung valid yung law na yun? Hindi. Kaya nga, kahit na noong Old Testament, yung mga
hindi bayan ng Diyos, hindi ba ibinibigay sa mga Israelita? Ipinapasakop sa mga Israelita dahil sumpa yung wala sa loob ng Israelita noon, sumpa, yung nasa lahat ng labas ng bansa. Kaya nga ang Diyos ang binigyan na ng example ang mundong ito na yung pagpapala niya, pinapakita niya sa Israelita na sila yung example kung paano niya iniingatan yung lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya pinapakita niya na sino man sumakop sa kanila dahil labas sa Israelita, palaban ng Israelita, sino man kumalaban sa Israel during that time na sumusunurin sila, lahat yun pababagsakin ng Diyos. Next, hindi niya kayo aalisin o hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Aray. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, kita mo pati lagnat, no? Pamamaga ng katawan. Kaya kapag masakit ang katawan natin, maglagyan tayo. Ano? At sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Sunod, ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Napakahirap. Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mabuksak. Hahayaan niyang matalo kayo sa inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapi. Isipin mo, ibang bansa. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga piksa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatagtarin niya kayo ng galis, buni, at pangangati ng balat na hindi napapagaling. Dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait. Sipin, bubulagin niya kayo at lilituhin. Ang tindi, talagang masisiraan ka talaga ng ulo rito pag gano'n ang sinabi mo. Parang bulag kayong mangangapa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsamin ng ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo isasansamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at bunga ng inyong pagpapagod. Paghihirapan nila kayo at patuloy na aapihin. Hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Hirap talaga. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol, sa tuhod at binti. Hindi ninyo ito mapapagaling. Sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Yan yung manas. Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. O, di ba? Sino kaya ngayon naglilingkod sa mga Diyos ang yari sa kahoy at bato? Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusap-usapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kahihinatnan. Aminin natin, pinagtatawanan na ba ang Pilipinas ng buong mundo? Huwag na tayong matuwid. Totoo. Ang bagay na yan. Masakit tanggapin pero totoo. Ano? Maghahasik kayo ng marami, ngunit kakaunti lamang ang maaani sapagkat sisirain ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at masinop ninyo itong aalagaan,
ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag na mga kaaway. Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo'y patuloy na babagsak. Sino umunlad dito? Mga Bombay. Diba? Chinese, Americans. Sino umunlad dito? Sino ay nagmamayari ng malalaking korporasyon? Mga dayuhan. Tama. Sabihin nyo mali ako. Sige, maghanap kayo ng pinakamalaki. Next. Sila ang magpapautang sa inyo. At wala kayong maipapautang sa kanila kasi wala kang pera. Wala kang Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Makita mo diyan mga Pilipino ang naggagala ng mga aso ng mga dayuhan dito kahit sa sariling bansa. Ang sakit. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyo si Yahweh at hindi sumunod sa Kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo lubusang mapuksa. Hanggang saan ba tayo? Hanggang 50. Okay? Ang mga ito ay magsisilbing patotoo na hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong mga magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Di ba dati masagana ang Pilipinas? Pero ibig sabihin, hindi natin napaglingkuran ang Panginoon sa tamang pamamaraan, in the rightful way. Next, kaya ipapasabot niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malibon. 49. Ipapalusot ni Yahweh sa isang bansa mula pa sa kabilang panig ang daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika. Diba? Alam ninyo mag-Chinese? Simbilis ng agila na sasakyan nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong iyon at walang awa sa matanda man o bata. Okay? Kita mo? Walang awa sa matanda man o bata. Nangyari ba ito sa mga Israelita? Sa totoo lang po, tandaan po natin, during the time of sa mga panahon po ng mga German, pananakop po nila, hindi ba doon yung Holocaust na tinipon ng mga Germans, yung mga Hudyo, para sila patayin. Sinusunog sila, binaban sila. At alam mo, makikita mo talaga, may mga movies na ginawa na talagang, alam mo, yung matanda, nasa loob sila ng bahay, may matanda, naka-wheelchair. Tutulak nila yan, patapon sa bintana. Ganun yung ginagawa nila. Wala silang galang. Bagamat sabihin natin, movie na ba yung pastor? Yes, movie. Pero yung mga director na yan, nagbase sila sa historical evidences. Magagaling po ang mga direktor ng mga yan, hindi gaya ng mga karamihan ng mga direktor sa Pilipinas. Aminin ko na, lang alam nila, pansinin mo ang mga kabataan natin, puro kung ano-ano natututunan nila. Puro mga katang isip, puro wala sa katotohanan. Pero yung mga direktor, may mga basis po sila in the research of history. So hindi po masasabing katang isip yun. Aktual na nangyari ang mga bagay na yun. At sinabi nga dito, bagay pa ng Jesus, dinala talaga sila. Literal na nangyari sa bayan ng Diyos, ang mga Hudyo. Ang ginawa niya. Talagang bata, matanda, pinapatay po nila. Sinusunog nila. So, ganun katindi magbigay ng salita ang Diyos, hindi mo kayang baliin. Pero ipapakita po niya ang habag kapag ikaw ay sumunod. Ano po? Sa Deuteronomy 28:20, ganun din. Papasakop ka talaga. Kaya, pansin po natin, totoo bang pinagpala ang Pilipinas? Totoo ba na yung dahil sa pagmamalaki ng mga Pilipino sa bansang ito, totoo ba na ganun tayo katuwid para samsamin o para sabihin na dapat nararapat sa atin ang katwiran? Alam natin, uhaw tayo sa katwiran. Alam natin, uhaw tayo sa tinatawag na justice, katarungan.
Pero nga, ang katarungan ito, kung wala tayo sa katotohanan sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, hindi po makakamit. Masakit man. Kaya nga talagang isipin mo, masisiraan ka talaga ng ulo kung talagang hindi mo alam yan. Anong gagawin natin? Lumapit tayo sa Diyos, magmakaawa sa Kanya. Bago natin isisi sa iba, bago natin sabihin na sila yung gumagawa nito o sisihin sila sa mga bagay na to, para tangan sila, una muna nating tingnan ang ating sarili. Kumusta ba ang kalagayan ko sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos? Nagagawa ko ba ito talaga ng tama o hindi? Dahil kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay nga, nandun ka sa pag-iingat ng Diyos. Nandun ka sa Kanyang poder. Kung masunurin ka, iingatan ka niya, sabi niya. Ilalayo ka niya sa mga sumpang ito. No? Kaya nga ang Diyos, hindi niya gusto na ang pananampalataya natin ay nakasalig lang sa emosyon. Ang gusto ng Diyos, ang pananampalataya natin nakasalig sa Kanyang katwiran. Kapag emosyon talaga ang pinairal natin, kahit na sabihin natin na mali na yung anak natin, pag kinakaway, kakaawa naman sa ganito, hayaan mo na, kakaawa naman sa ganito, pagbigyan mo na, hindi eh. Wala doon eh. Wala rin, hindi sa ganun na nakukuha yung katwiran ng Diyos eh. Kaya nga dito din natin makikita yung ating sarili na kapag tayo lumalapit sa harapan ng Diyos, minsan nagkakaroon tayo ng disappointment. Minsan nagkakaroon tayo na mga pagkakataon na parang ay kakawawa naman siya. Sige na, pabayaan mo nila na ganyan. Hindi po. Kailangan natin maituwid sa ating mga maling gawin. Ito po ang katwiran ng Diyos. At yung katwiran po ng Diyos na yan, tayo sa mga tao, mayroon tayong kahinaan. No, may mga pagkakataon na ipapakita sa iba, nakikita ng mga nasa paligid natin, yung mga kahinaan natin, Pero tandaan po natin sa paglapit sa Panginoon Jesus at sa paglilingkod sa Kanya, hindi niya titingnan yung kahinaan mo, kundi yung katwiran niya na sinusunod ba yung katwiran niya. Kaya nga lagi tayo lumalapit sa Kanya. Kaya nga yung mga tao sa paligid mo, maging dito sa church na ito, makikita mo ang kahinaan ng iba, pero tatandaan mo, hindi yun ang dahilan para siya ay usigin mo. Dahil yan, tayo, lumalapit tayo sa harapan ng Diyos upang mapagtagumpayan natin yung mga kahinaan na to. Maayalis natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya, dahil hindi naman kasi sariling katwiran natin ang pairalin. Kailangan natin masunod yung katwiran ng Diyos. Kahit na may pagkakataon, okay, mali ang mga nagawa natin in the past, but yun nga, kailangan natin hanapin ang katwiran ng Diyos. May mga pagkakataon, nagkamali tayo, pero hindi mo dapat ikahiyayan na ikaw ay magpatuloy na lumapit sa harapan ng Diyos at magsisi. At kahit ano pa ang sabihin ng nasa paligid mo sa iyo. Hindi mo dapat ikahiyayan dahil tanging ang katwiran ng Diyos ang titingnan niya sa iyo pagdating ng panahon. Bagamat nagkamali ka, ang tanong, nagsisi ka ba? Tingnan na ba, sumunod ka na ba? Sumusunod ka pa rin ba? Nagpapatuloy ka pa ba? Yan po ang tinitingnan ng Diyos. Tandaan po natin, ang Panginoon Jesus po mismo, nung nandito siya rin ay kinamuhian ng mga tao dahil sa pagtupad niya sa kalooban o sa katwiran ng Diyos. Ganon din po tayo. Marami dito sa ating paligid, huhusgahan ka, lalaitin ka, kukutsain ka, dahil hindi mo sila pinapakinggan, dahil hindi ka sumasang-ayon sa kanilang mga panuntunan. Magiging kalaban mo sila, pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, mga kapitbahay mo, magiging kalaban mo sila pagdating sa katwiran ng Diyos. Bakit? Dahil yung hindi mo na sila napagbibigyan sa gusto nila, dahil mas sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, then, ang gagawin sa iyo, uusigin ka nila, you will be persecuted. Pero saan ka papanig? Papanigan mo ba ang kanilang mga sinasabi o mananatili ka sa katwiran ng Diyos? Ang Panginoon Jesus, bagamat dito sa lupa, meron siyang emosyon. Pero tandaan natin, kahit na meron siyang emosyon, kahit na siya pa yung tagapagligtas na sinasabi, hindi po niya nilalagpasan yung katwiran ng Diyos. Kasi, kung sana lang ay ang Panginoon Jesus ay nagbase sa kanyang emosyon para iligtas ang isang tao, di sinabi na lang sana na doon sa
isang doon sa prostitute o doon sa anong tawag nun? Babaeng nagbebenta ng aliw, kasi pwede naman niya sabihin na, sige, nakakaawa ka naman dahil yan ang pinagkakakitaan mo, dahil dyan ka nabubuhay, papayagan na kita, total, ililigtas naman kita, ako naman yung Savior. Di ba? Kung ginamit ng Panginoon sa kanyang sariling emosyon, dahil siyempre mahabagin, may awa rin siya bilang tao. Bakit di na lang niya sana iniligtas ang tao sa gayon? Kahit na mali yung ginagawa. Hindi. Dahil ang Panginoon Hesus, mas pinairal niya ang katwiran ng Diyos. Kundi ano ang sinabi niya doon sa babaeng nagbebenta ng aliw? Nung humingi siya ng tawad, humingi siya ng kagalingan, ang sabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkakasalang muli. Go and sin no more. Ibig sabihin, magbago ka. May pagkakataon tayo, may choice po tayo na umalis doon sa ating masamang kinagawian at sumunod sa kalooban ng Diyos. Choice po natin yan. Kaya nga hindi natin pwedeng isisi sa Diyos na bakit hindi tayo pinapakinggan, ganito ako. Hindi natin pwedeng sabihin, ipagbarak sa Diyos, Panginoon, ganito na kasi ako lumaki. Ganito na kasi ako pinalaki ng mga magulang ko. Pwede ba naman na makinig ka sa akin? Pakinggan mo naman ako, maawa ka sa akin, intindihin mo naman ako. Hindi po natin pwedeng sabihin ng gano'n sa harapan ng Diyos. Dahil ang katwiran ng Diyos kailanman hindi po niya babaliin. Kaya nga nakakaawa yung mga sinasabi nila, mga Kristiyano sila, mga mananampalataya sila, pero kapag tinawag mo sa pananambahan, sasabihin nila, hindi, may gagawin ako, busy ako, maiintindihan ako ng Diyos. Yan ang isa sa pinaka-deceptive o tinatawag na panlilinlang na kaisipan na ini-input ng dyablo upang ikaw ay mapahamak. Yung laging sasabihin na, ay hindi alam ng Diyos, maiintindihan niya ako, maiintindihan niya ako. Tandaan natin, mas una nating intindihin, unawain ang kalooban ng Diyos bago yung sarili natin. Dahil sa kayong paraan lamang po tayo makakatagpo ng pagpapala sa Kanya. Tandaan natin. Tandaan mo ito, kahit hindi ko pa sabihin sa iyo kung ano ang pagpapala ng Diyos, kahit hindi ko ituro sa iyo yan, pero kapag natutunan mo na sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, automatic yan. It will be magnet ng blessings. Nasasama, susunod at susunod sa iyo, obligado, automatiko ang pagpapala ng Diyos. Kapag natutunan mo siyang sundin ng buong tapat, ng buong sincero, earnestly. Hallelujah. Kaya nga, sa mga nagko-compromise, yun yung ugali ng mga taong nagko-compromise ng kanilang pananampalataya. Yun yung kanilang kaisipan. Ano? Kaya saan ka? Kaya ano nangyayari? Kapag ganon ang iyong kaisipan, na lagi ka na lang unawain ng Diyos, tandaan mo, hindi mo kailanman makukuha yung pabor ng Diyos. Hindi mo makukuha yung atensyon ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ang Diyos ayaw niya sa mga compromise. Ayaw niya doon sa sala sa init, sala sa lamig. Ayaw niya yung nasa gitna. Kailangan manatili ka, buo ang puso mo, buo ang loob mo, na sa Kanya ka sumunod. Dahil sabi niya, idudura ka ng Diyos kapag ganun ang klaseng pananampalataya. Kaya bakit sa iglesia nito, lagi ka natin hiningi mo ka bawat isa na kahit na mahirap, kahit na pagkakataon, napapagod tayo sa ating mga pisikal na buhay, mga katawan man natin, pero lagi natin hinihikat ang bawat isa, manatiling maging masigasig sa pagtupad, lalo-lalo na po sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Hindi po dahil sa gusto namin kayong pahirapan, dahil ang nais namin, yung kusa na lang din na sumunod sa inyo ang pagpapala ng Diyos. Hindi po namin ginagawang pabigat ito. Lahat po na tinuturo namin dito ay hindi sariling amin. Lahat po ng sinasabi namin dito, bagamat nasasaktan kayo, masakit ba sa iba, hindi namin ito pinag-aanin lang sabihin dahil alam namin na ikaw ang makikinabang
dito. Tanda no, meron pong insidente nangyari sa akin nung makakailan na naniningil po kami. May isang kliyente na itinakbo sa ospital. Sobrang kritikal. Pero yun po, araw ng kanyang payment. Dahil nga, ang policy po namin sa kumpanya namin, bawal ang pass. Alam niyo po ang una kong sinabi sa kanila? Sabi niya, ibigay niyo na po yung payment niyo. Kasi, oras na may mangyari kay kliyente, kasi kausap ko yung kubarwel, anak yata yung mga nandun sa bahay. Yung kliyente nandun sa loob ng hospital. Oras may nangyari sa kliyente, sabi ko, hindi niya makukuha yung insurance. Isipin mo, ang kulang na lang niya 290. Ano niyo po, nakipagtalo pa talaga sa akin, nakipagsigawan, nakipagmatigasan pa sa akin yung mga anak. Pero pinagpilitan ko po, masakit man, sabi ko, talagang totoo sinabi ko, alam mo kuya, wala kang alam sa kontrata namin, pinirmahan, pangit man o maganda sa inyo ang nilalaman ng kontrata natin. Ngunit ito, dahil pinirmahan niya at pinirmahan ko rin bilang tagapagpatupad, then kailangan po natin sundin. So talagang galit sa akin. Pangit man o maganda, maaaring pangit sa inyo. Bandang huli, may naawa pa yung isang anak niya na babae na nandun sa loob. Tinanong niya, magkano ba yung huli? So binigay sa amin. Pero, yung iba medyo galit pa rin. So at least, nakuha namin. Ano niyo yung nangyari? Kinabukasan po namatay yung kliyente. So sabi namin, kita mo, ngayon sabi ko, doon nila maiintindihan kung bakit mahigpit kami sa paniningil. Kung hindi nila binigay yung halagang 290 na yon, hindi makakuha ng insurance. Sa salita ng Diyos, mahigpit man ang salita ng Diyos, pero tandaan natin, sino ba makikinabang dito? Ikaw rin naman. Tayo rin naman ang kikinabang dito. Kung tayo susunod sa Kanya, kahit gaano pa kahigpit ito, kahit gaano pa kahirap ito, tayo pa rin ang makikinabang sa salita ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya wag po nating isipin na pabigat ang lahat ito. Ngayon, anong sinasabi doon? Nung namatayan, nung pumunta po yung isa na kasama katrabaho namin, anong sinasabi na? Thank you. Thank you sila ng thank you. Dahil kung hindi naibigay yun, isipin mo. Diba? Kung hindi namin pinilit na sinilin yun, diba? Same thing with the Word of God. Huwag po natin baliwalain. Huwag natin ipaglaban yung sarili katwiran natin sa harapan ng salita ng Diyos. Tayo ang aani sa lahat ng ito. Hallelujah. Ang Diyos po, God is always able na magtawag, mag-gather ng maraming mga believers. Kaya-kaya niya na magtipon ng maraming mga mananampalataya. Kaya niya mag-ipon ng crowd. During the time ng Panginoon Jesus na narito siya, hindi ba? Ang dami niyang tagahanga, ang dami niyang mga tagasunod. But one of the few God is always able to gather many believers. But only a few can show remarkable deeds. Marami ang kayang-akayin ng Diyos para manalig sa Kanya, pero kakaunti lamang yung nagpapakita ng mga kamanghamanghang pagpapasikat sa harapan ng Diyos. Many are called, few are chosen. Parang yun na rin, many are called but few are chosen. Yung kukunti lamang yung kinamamanghaan ng Diyos. Isa nga dito, yung one of the many events in the history, ay yung buhay po ni Bartimaeus sa ating teksto. Bakit ko po sinasabing event in the history? Hindi ko po kailangan sabihin na lang sa Bible nangyari lang, Kasi sinasabi ng ibang, isa sa mga istorya sa Bible. Hindi po eh. Hindi lang ito istorya sa Bible. Actual na nangyari ito in the history. Kaya po hindi ko pwede sabihin na Bible lang nakakasaklaw nito. Sa buhay po ni Bartimaeus is a remarkable history na nangyari po sa harapan ng Panginoon. Sa Mark chapter 10, 46 to 52, sa ating main text. Tingnan po natin, Basahin natin. Isa-isa. Dumating si Jesus sa Jericho. Okay? Nang paalis na siya sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad, at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag, at iba yung
Iba yung sa NIV, no? Marami, may dadaanan silang bulag na nakaupo sa tabi ng daanan. Okay? Marami pang iba. Ito, kasi sabi dito, marami pang iba. Crowd. Crowd. So, tingnan mo ang Panginoon Jesus galing sa Jericho nung paalis na sila. Ang dami naman doon. Yung mga sumasama sa ating Panginoon Jesus. Ang daming mga, ang dami, buong crowd yung kasama niya. Marami rin yung mga nandun na nakatingin, namamangha sa Panginoon Jesus dahil ang dami niya mga kasama. Ngunit, karamihan ng mga sumasama sa Kanya ay namangha lang, sumama lang sila, sumunod lang sa Kanya dahil namangha lang sila sa Kanyang mga kamangha-manghang ginawa. Okay? Marami ang namangha kaya marami sumunod. Ano ibig sabihin nun? Sumama lang sila sa Panginoong Jesus dahil sila ay na-entertain. No? Naaliw. Na-entertain lang. So minsan marami sa atin, sinasabi mga Kristiyano tayo, marami kang makakausap sa mundo ito na sasabihin nila, ay, si Jesus ang aking susundin dahil kamangha-mangha. Kasi na-entertain lang sila. Naaaliw lang sila sa kanyang kamangha-mangha na ginagawa. Pero wala yung totoong puso na pagnanais na hanapin siya. Marami rin naman doon sa kapaligid na sinasabi, naniniwala ako sa Panginoong Jesus. Dahil sila, namangha rin doon sa dami ng tao na tagasunod niya. Ibig sabihin, sila rin ay, kumbaga, sumusunod din sa trending. Tagasunod sa trending. Kasi nga, trending, marami na nakakita, marami nang gumagaya. Di ba? Pero tandaan po natin, si Bartimeus na nakaupo, iba ang kanyang reaksyon. Nang marinig po niya ang Panginoon Jesus, alam po niya. Alam niya about the knowledge, yung kaalaman patungkol sa Panginoon Jesus. Alam po niya at naririnig niya kung ano ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Pero anong kalagayan ni Bartimeus sa pagkakataong yun? Alam niya sa sarili niya na siya mismo ay may matinding pangangailangan mula sa Panginoon. At yung matinding pangangailangan na yun yung nag-udyok sa kanya para lumapit o hanapin, habulin ang Panginoong Jesus. Great longing. Meron siyang great longing mula sa Diyos, ay para sa Panginoong Jesus, for Jesus. He was not only aware of the knowledge. Hindi lang siya dahil alam niya yung mga ginagawa ng Panginoong Jesus. Dahil siya rin mismo, nais siya ng matindi na maranasan talaga sa kanyang sarili yung mga kamangha-manghang ginawa ng Panginoon Jesus. At yun, yung wala sa karamihan ng tao sumunod o taga-sumusunod sa Panginoon Jesus. Yung may matindi kang, alam mo sa sarili mo, matindi ang pangangailangan mo sa Kanya. Kaya anong ginawa niya? Sumigaw siya. Na kahit ng maraming tao, kahit na sa isip niya, baka hindi ako marinig kasi ang daming tao. Ang iingay ng mga tao, sumisigaw. Puro nagpipraise. Di ba? Pero, dahil sa alam niya na kailangan niya pang Jesus, sumigaw siya. Kahit na, alam niya, o kasi kahit na posible na hindi siya marinig. Kaya nga nung sumisigaw siya, anong sabi ng mga tao sa kanya? Tumahimik ka. Tumahimik ka na dyan. Shut up. Be quiet. Nire-rebuke siya. Tandaan po natin, sa mundong ito, kapag tayo hahanap sa Panginoon Jesus, mararanasan natin na patatahimikin tayo ng mga nasa paligid natin, lalo-lalo na ang mga kamag-anak natin, mga malalapit sa buhay. Sila yung una na i-rebuke tayo. Pag sumunod tayo o pag tayo lalapit na sa ating Panginoon Jesus. At hindi lang yan, ano ba yung pagre-rebuke ano ba yung klase pa ng pagre-rebuke na yan? Dumarating pa sa punto na maging ang kamag-anak mo, minamahal mo sa buhay, ay papatayin ng diablo para na sabihin niya sa iyo, tumahimik ka na. One way na patatahimikin ka ng diablo sa iyong pananampalataya, pwede niyang patayin ang mahal mo sa buhay, lalo na kung siya ay hindi mananampalataya. Yung malalapit sa buhay mo, yung mga pinaka-ibig mo sa buhay mo, yun ka rin titirahin ni diablo. Para lang sabihin, tumigil ka na sa paghabol sa Panginoon Jesus. Pero tandaan po natin, kung
pinakinggan ni Bartimeus yung panawagan, yung sinasabi ng mga tao sa paligid niya o yung mga nangyayari sa paligid niya, sa tingin nyo, ano kaya mangyayari kay Bartimeus? Nandun na lang si malamang, nandun na lang siya mananatiling nakaupo, namamalimos at bulag pa rin. Pero anong ginawa ni Bartimeus? Sa halip na tumahimik, lalo pa niya nilakas ang sumigaw, Jesus! Son of David! Okay? Marami pang iba, may pinagdaanan. Okay? Na marinig ng bulag na nagdaraan si Jesus at taga-Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Okay, next. Ulit. Pinagsabihan siya ng mga tao naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Okay? Lalo pa siyang sumigaw. Sige. Hindi niya pinakinggan, hindi niya inisip, yung kahit na bulag siya, hindi niya inisip na baka pag nagpumilit ako, baka yung masagasahan ako, ma-stampede ako ng maraming tao, matapak-tapakan ako. Hindi po niya inisip yun. Huh? Kundi nag-focus siya na tumawag sa Panginoon Jesus na siya ay pakinggan. Anong nangyari? Dahil sa ginawa niya, remarkable deeds, remarkable acts, kamangha-mangha, napalingon ang Panginoong Jesus. Ibang usapan. Ibang usapan po, yung kapag yung marami lang sa tagasunod, iba talaga yung nagpapakitang gilas sa harapan ng Diyos. Sige, isipin mo, napatigil ang Panginoong Jesus sa dami yung bagamat ang Panginoong Jesus, alam na niya ang bagay na yun. Una pa ng tawag niya, alam na niya may tumatawag sa kanya. But then, mark this, titingnan ng Panginoon hanggang saan mo kaya panindigan ang pananampalataya mo. And then sabi niya, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito at tinawag nga nila ang bulag. Ano? Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Okay? At ano nangyari? Ano sabi ng Panginoon Jesus? Tingnan mo. Dahil namangha ang Panginoon Jesus na nakuha niya yung attention niya, tumigil si Jesus at kanya sinabi, dalhin niyo rito. Next, 15. Okay? Tignan mo, tumalon pa sa Bartimeus, inihagis ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ngayon, anong sabi agad ng Panginoon Jesus sa kanya? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Hallelujah. Isipin mo na ang Diyos mismo ang mag-alok sa iyo. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? How wonderful na yung palang ang Diyos ang mag-o-offer sa iyo na gagawin ko, magsabi ka, magsalita ka. Okay? Sumagot ang bulag. Guro, gusto ko pong makakitang muli. Anong nangyari? Anong sabi ng Panginoon Jesus? Meron pa ba siyang ginagawa? O sige, gusto mo makakitang muli. Kumuha ka ng dahon ng bayabas, kumuha ka ng dahon ng ganito, pumunta ka ron maghilamos. Ganun ba ang sinabi ng Panginoon Jesus? Hindi. On the spot. No? On the spot. Sabi ng Panginoon Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din, immediately, nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. On the spot na sinabi niya yung kanyang kahilingan sa Panginoon, naranasan, ibinigay po sa kanya. Why? Because dahil nakuha po niya yung loob, yung atensyon ng Diyos sa kanya. Ginawa niya ang bagay na kamangha-mangha sa kanya. Pinakita niya ang kanyang kasigasigan sa pananalig sa Panginoong Jesus, sa pananalig sa Diyos. May mga pagkakataon ang dami sa atin, sasabihin, bakit napakahirap pakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Suriin po natin ang ating sarili minsan. May mga bagay, mga malalaki tayong panalangin na kailangan natin maghintay.
At minsan titingnan din natin, tama na ba yung aking kalooban? Tama na ba yung aking pagsunod sa Panginoon Hesus? Alam niyo po, tayo, may mga magulang tayo. Sa mga magulang natin, minsan may gusto tayong hilingin sa kanila, tama po ba? O kapag may mga bagay na talagang gustong-gusto natin na hilingin sa ating mga magulang, anong gagawin natin? Susuyuin natin ang ating mga magulang. Paglilingkuran natin, pagtitimpla ng kape, maglilinis sa bahay, paglalaba, okay, magpapamasunurin sa kanila. Tama. Dahil alam mo na may kailangan ka sa iyong mga magulang, may gusto ka na hilingin sa iyong mga magulang. And mark this, kapag nakita ng mga magulang mo yung effort mo, pagiging masugid mo sa paglilingkod sa kanila, at ikaw rin ay humiling sa kanila, at lalo-lalo na kung nakuha mo ang loob ng iyong mga magulang, sa tingin mo, mahirap sa kanilang ibigay sa iyo yung bagay na yun? Tandaan mo, kapag nakuha mo ang kalooban ng iyong mga magulang, kahit na mahirapan pa sila dyan sa hinihingi mo, paghihirapan po nila yan, pagtatrabahuhan nila yan, pagdaraanan nila yan ng dugo at pawis para lang ibigay sa iyo. Dahil alam nila na yung bagay na yun ay sa ikabubuti mo, dahil nakuha mo loob nila eh. Dahil yung bagay na hilingin mo sa kanila ay alam nila ikabubuti mo at yun ay mahalaga rin sa iyo. Our God is our Father. Ang Diyos ay ating Ama. Gusto mo rin ba na maranasan yung katayuan na nangyari kay Bartimaeus na sambitin mo, ang Diyos na mismo ang mag-o-offer? Hindi mo ba darating ang panahon na hindi mo pa nasasambit sa Kanya yung gusto mo, binibigay na sa iyo. Why? Kasi sinusuyo mo ang Diyos. Pinaglilingkuran mo siya. Sinusunod mo siya ng mabuti. Pinupuri mo siya, itinataas mo siya. Pinaglilingkuran mo siya ng maayos. Sa tamang pamamaraan. Serving Him in a rightful way. Sa tamang paraan. Sa tingin mo, hindi ibibigay ng Diyos? Tandaan po natin. Sabi nga ng Panginoon Jesus, hindi mo pa nasasambit. Alam na ng Diyos ang pangailangan mo. Sa totoo lang po, no? Kaya nga kami ni Pastor Grace, nung napangasawa ko siya, sa totoo lang, hindi ko naman talaga yan ipinili. Pero, alam din siguro ng Diyos yung desire ng puso ko. Hindi ko yan pinaghirapan na suyuin yung mga magulang niya. Hindi ko rin siya pinaghirapan suyuin. Bakit? Sino ang sinuyo ko? Ang Diyos. Nag-focus po ako sa paglilingkod sa Kanya. Dahil sabi ko, ano man ang mangyari, kahit pa yung si Pastor Christian noon, si Grace na tawag, kahit pa yung ma-disappoint sa akin naman, alam kong yan kung para sa akin ibibigay mo, hindi yan lalayo sa akin. Pero totoo, kasi kapag nakuha mo ang loob ng Diyos, at yan ay parang talagang ibibigay sa iyo, at alam niya yung pangailangan mo, siya po mismo ang magkakalob niya. Kaya nga po, dumating panahon, kahit yung mga magulang man po niya, hindi ako aktwal na namanhikan sa kanya. Pero sa isang tawag lang, ang mga magulang po niya, isang anong agad na sagot sa akin, alam ko naman, Kristiyano ka, kaya mo bang panindigan ang aking anak? O, di umuupo ako. Bakit? Malakas po ang loob ko, natatanggapin ako. Dahil ang Diyos po ang aking pinahawakan. Kaya napakasarap po na maglingkod sa Diyos sa totoo lang. Kaya kami, kahit na tinanyo kami, kahit na alam namin pagod man kami sa pisikal, hindi sa may trabaho man kami, pero ayaw po namin bitawan ang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi dito po kami totoo na pagpapala. Ang Diyos ang dahilan kung bakit po kami napagpapala. Oras na bumitiw po kami sa gawain ng Diyos, tandaan po, alam po namin yan, na mawawala ang mga pagpapala sa amin at hihinto po ang lahat ng ito. Kaya hindi po namin binibitawan. Masakit man yung aming pangatawan, minsan talagang hindi na namin kaya, pero humihingi pa rin kami ng lakas ng, even sa physical, strength sa Kanya, talagang binibigay ng Diyos. Dahil yung
ang aming pagpuso na pagnanais na kahit na nahihirapan na kami sa piskal, ayaw naming bitawan ang paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. And I hope lahat po tayo makuha natin. Ito po yung sinasabi natin na seek God's attention earnestly. Ano yung earnestly? Hanapin mo o kuhanin mo ang loob ng Diyos. Masigasig ka malikod sa Kanya. Na kahit na nahihirapan, minsan nakatunghay lang naman po kasi talaga ang Diyos sa atin. Na pag nakikita po niya na kahit na nahihirapan ka niya, ay nagpapatuloy ka pa rin sa Kanya, sumusunod ka pa rin sa Kanya, alam niyo po, yun yung mga bagay na nakakapag-attract ng attention ng Diyos eh. Kaya nga yung i-compromise natin, ay dahil masama ang loob ko ngayon, dahil may nakaaway ako sa member, hindi na lang ako magsisimba. Hindi, dahil maulan ngayon, hindi na lang ako magsisimba. Wala, hindi mo kailanman makukuha ang atensyon ng Diyos sa mga maliliit na bagay pa lang, hindi mo kaya ipaglaban ang pananampalataya mo. Then, wala kang aasahan mula sa Diyos. Kaya hinihingi ko, kung bawat isa na po, let us seek God's attention earnestly, katulad ng pagpapakitang ginas po ni Bartimaeus. Hindi lang naman po si Bartimaeus, marami pa pong istorya sa history na naka-record din sa Bible na kinarugdan po ng Diyos dahil sa kanilang kamanghamanghang pagpapakita ng pananampalataya. And I hope tayo din ay may pakita po natin at maging kaganakan natin na pag dumating yung panahon na yon, makita natin kung yung bunga ng ating pagtsitsaga, yung bunga ng ating pagtitiis dahil nanalig tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po sa pagkakataon ito, let us pray. Tayo po lahat ay magpasalamat sa salita ng Diyos na ating napakinggan. At patuloy tayo na humingi sa Kanya ng karunungan, ng kaalaman, ng kalinawan ng pag-iisip kung paano nga natin lubos ang masusunod ang Kanyang kalooban at ng kalakasan na magpatuloy sa lahat na ito. Let us shout the name Jesus and let's pray. Jesus! 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 Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Ikaw ang pinagmumulan ng pagpapala. Ibalawalhating Diyos, Diyos na mapagpala, Diyos na makatwiran, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang karapat-dapat purihin at pasalamatan sa lahat ng ito. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat inihahayag mo sa amin, lalo-lalo na po sa bawat isang narito na nagkakatipon, ang mga salita mo na talagang nagbibigay ng buhay at kagalakan sa buhay namin. Ang mga salita mo na nagbibigay ng katagumpayan, pag-asa at katagumpayan sa buhay na ito sa kabila man ng maraming kapuutan, kasalimuotan. Ikaw, Ama, ang naggagabay sa amin. Ang mga salita mo ito na patuloy mong pinapahayag at pinapangaral sa amin ay mapanghawakan nawa ng bawat isa, mapakinggan, maisabuhay upang sa ganun patuloy maranasan namin ang kagandahan ng loob mo, maranasan din namin ang mga pangako mo na para lang sa iyong mga lingkod at ganun din sa mga lingkod sa iyo at para sa mga sumunod sa iyo masunurin. At ganun din, mailayo kami sa mga kapahamakan na ayaw namin sapitin kagaya nga po ng inihayag mo sa mga masuway, sumusuway sa iyong salita. Ama, ingatan mo ang bawat isang narito. Akayin mo kami sa landas na iyong katuwiran at hindi sa aming katuwiran upang kami mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo sapagkat doon lamang namin tunay na matatagpuan ang buhay na ganap at kasaya-saya maging sa buhay man dito sa lupa at ganoon din para sa buhay pa na walang hanggan. Ama, loobin mo na patuloy namin maranasan ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu and even the signs and wonders ay makita po namin, maranasan din po namin at hindi lamang yun hindi lamang ang mga bagay na yun ang maging sangkalan ng aming pananampalataya, ngunit makita po namin ang totoong pangangailangan ng bawat isa sa amin na sa iyo lamang namin patatagpuan. At yun ay pangangailangan namin para sa buhay at hindi lang dito sa buhay nito, ngunit para sa buhay na walang hanggan para sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoon Hesus. Amen and Amen.